Kapag ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, marami pong mga warning sign tayo makikita sa kalsada. Amen? Kaya, ang mga driver, they are very attentive sa mga signs. Kasi kapag hindi nila titingnan ang mga sign na ito, maaari silang mapahamak. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Ang aklat ng kawikaan, amen, ay naglalaman ng mga praktikal na karunungan at mahahalagang babala upang maiwasan ang kapahamakan at mangmuhay ng may karangalan. So narito po ang mga iilang babala na nakasulat sa aklat ng kawikaan. Makinig po tayo dahil ito ay mahalaga. Number 1, pakikiapid at imoralidad. Ito'y babala laban sa tukso ng pangangalunya at pakikiapid na sumisira sa buhay at dangal ng tao. Mababasa natin ito sa aklat ng kawikaan chapter 5 verses 1 to 23. Number 2, babala, katamaran. Hinihimok na maging masipag tulad ng langgam at iniiwasan ang labis na pagtulog o pagpapaliban-liban ng maaaring magdulot ng kahirapan. Amen? Mababasa naman natin yan sa aklat ng kawikaan, chapter 6, verses 6 to 11. Number 3, pagiging taga-panagot. Amen. Ano ang ibig sabihin nito? Ito'y babala sa pagpirma o pag-ako ng utang ng iba na maaaring maglagay sa iyo sa panganib na mawala ng ari-arian kapag sila ay hindi nakapagbayad. Makikita natin yan sa aklat ng kawikaan chapter 6 verses 1 to 5. What else? Masamang pakikipagkaibigan. Amen. Pag-iingat sa mga taong mapanira, tsismoso, at madaling magalit upang hindi mahawa sa kanilang masamang ugali. Mababasa naman natin ito sa aklat ng kawikaan, chapter 16, verse 28. Ano pa? Pagmamataas. Ito'y babala na ang kapalaluan o pagiging mayabang ay laging nauuna sa kapahamakan at pagbagsak. Makikita naman natin ito sa aklat ng kawikaan, chapter 16, verse 18. What else? Kawalang galang sa mga magulang. Amen? Ang pagsuway o paghamak sa mga turo ng magulang ay umahantong sa kahihiyan. Mababasa natin ito sa aklat ng kawikaan, chapter 30, verse 17. At ito pa, pagsusugal at bisyo. Babala laban sa labis na pag-inom ng alak at pagkahumaling sa luho na nagiging dahilan ng kahirapan. Mababasa natin ito sa aklat ng kawikaan, chapter 20 or chapter 23, verses 20 to 21. So I hope may natutunan po tayo sa mga nabanggit natin na babala. Panginoon, maraming salamat po dahil binigyan mo kami ng opportunity na malaman ang mga babala sa buhay namin para kami iyong ingatan. Salamat sa mga salita mo na palaging nariyan upang aming mabasa at pagbulay-bulayan. Tulungan mo kami, O God, kung minsan lumilihis ang aming landas. Tulungan mo kami kung minsan ay nagiging pasaway kami sa iyo at nagiging rebellion. Help us, Panginoon,
na sundin ang iyong kalooban at bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba, pusong madaling turuan upang ang lahat ng aming natutunan sa oras na ito, Amen, ay aming maipamuhay sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. To God be all the glory and God bless everyone.